Iba daw ngayong taon ang isasagawang search for Miss Oriental Mindoro dahil kumpleto ang 15 bayan at lungsod ng lalawigan na kandidata na kakatawan sa kani-kanilang bayan. Narito po ang report. 15 nagagandahan dilag mula sa buong lalawigan ang magtatagisan ng ganda, talento at talino sa pinakaabangang 2011 Search for Miss Oriental Mindoro na gaganapin sa Governor Alfonso Umali Senior Gymnasium sa Nobyembre at 13. Ipinakilala ng Miss Oriental Mindoro Charities Incorporated o MOMC sa harap ng mga lokal na mamamahayag sa lalawigan ang mga opisyal na kalahok sa isinagawang press conference kamakailan sa Provincial Capitol Square. Ngayong taon, ang mga kandidata para sa Search for Miss Oriental Mindoro ay sina Marcia De La Roca ng Calapan City, Monica Lim ng Baco, Heidi Carmelo Somo ng San Isidoro, Angelica Alita ng Puerto Galera, Syra May Ilagan ng Nauhan, Kemi Allen Abarintos ng Victoria, Jessica Ramirez ng Socorro, Jill Rica Gutierrez ng Pola, Crystal Swing ng Pinamalayan, Angelica Babaw ng Gloria, Melanie Ann Belina ng Bansud, Risa Lusaya ng Bungabong, Pauline Busnino ng Rojas, Joanna Lorraine Pahanel ng Mansalay at Aisa Osinsao ng Bulalakaw. Magiging pamantayan sa naturang patimpalak ang talino na may 30%, tindig at postura 30% at ganda ng mukha 40% na may kabuuang 100%. Makatatanggap naman ng 50,000 o 50,000 pesos cash ang tatanghaling Miss Oriental Mindoro, 30,000 pesos cash ang tatanghaling Miss Tourism, 20,000 pesos cash Miss Mahalta Beauty, 5,000 pesos cash para sa first runner-up at 3,000 pesos cash para sa second runner-up. Ang nasabing patimpalak ay bahagi ng pagdiriwang ng 61st founding anniversary ng lalawigan na may temang sa patuloy na pag-asenso, magkaisa Mindoreño. Ang MOMC ay kasalukuyang pinamumunuan ngayon ni Ginang Hiyas Govinda Ramos Dolor, ang may bahay ni Vice Gobernador Yomerlito A. Dolor bilang chairwoman nito. Sa darating na Kapaskuhan, hindi na kinakailangang dumayo pa ng mamamayang Mindoreño sa Maynila upang magmoling sa pamamili ng kanilang pamasko. May report si Randy Digma. Nagmisto lang Maynila sa dami ng taong nakaabang ng formal na buksan sa publiko ang pinakahihintay na 300 million peso Robinsons Mall na tinatawag ngayong Neo Calapan Mall noong Oktubre 7 na matatagpuan sa ibaba ng Severa, Barangay Nacoco, lungsod ng Calapan. Pinangunahan ni Vice President Jejomar Binay ang pagpapasinaya sa naturang mall kasama sina Gobernador Alfonso V. Umali Jr., 1st District Congressman Rodolfo G. Valencia, kasama ang may bahay Ginang Chali Valencia, 2nd District Congressman Reynaldo Umali, K4 President Nico Valencia, kasama ang kanya may bahay sa Irene Valencia, at ang mga punong bayan ng sina Calapan City Mayor Salvador Liachon, Puerto Galera Mayor Hubert Dolor, Rojas Mayor Jackson D., San Teodoro Mayor Paul Perarin, at iba pang punong bayan at opisyal ng iba't ibang bayan. Naitayo ang naturang mall sa pamagitan ng pakikipagnegosasyon ni 1st District Representative Valencia bilang bahagi ng kanyang mga pangarap para sa Oriental Mindoro. Samantala, naging bahagi rin ng okasyon ang panunumpa ng mga opisyal sa lalawigan ng Boy Scout of the Philippines sa panguna ng Pangulo nito ngayong taon na si Vice Gobernador Bons Dolor at Nico Valencia bilang pangalawang Pangulo. Malaya man o hindi, pantay na karapatan at pagpapahalaga ang ipinagkakaloob ng pamahalaang panlalawigan na magdiwang ng kani-kanilang panahon. Kaya naman kamakailan, nakiisa ang pamahalaang panlalawigan sa pagdiriwang ng buwan ng mga preso. May report si Ruby De Castro. Nangunguna ang pamahalaang panlalawigan sa pagtataguyod ng kapakanan ng mga bilanggo sa lalawigan. Ito ang buod ng binsahan ni Provincial Administrator Angel M. Saulong sa kanyang pagdalo bilang kinatawa ni Governor Alfonso B. Umali Jr. sa pagdiriwang ng Oriental Mindoro Provincial Jail ng ika-24th National Prisons Awareness and Consciousness Week na ginanap sa OMPJ Compound noong Oktubre 5. Ayon kay PA Saulong, maglalaan ng pondo para sa mga preso sa taong 2012 upang magkaroon sila ng pagkakakitaan sa kabila ng pagiging bilanggo nila. Ibinalita rin niyang pinaplano ng pamunuan ni Governor Umali na bumuo ng komite na muling mag-aral sa kaso ng mga inmates para sa posibilidad na magkaroon ng pagbabago o mapagaan ang kaso ng mga ito. Lahat ng ito po ay pilit na ginagampanan ng ating Governor, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa ating lalawigan. Dahil alam natin lahat na kung ang ating Governor ay aasa lang sa ira ng probinsya, walang mangyayaring improvement sa ating lalawigan. Kaya dapat masipag na makipag-coordinate ang ating Governor sa national agencies
dahil doon po tayo makakakuha ng malaking pondo na madadala natin sa ating probinsya para magkaroon ng kaunlaran sa ating probinsya. At lahat ng programa ng national government, tayo po ang pilot area. At napansin ko nga mukhang madami dyan display. At alam ko, madami pong livelihood trainings na ginawa dito ang TLDC. Ano po? Ngayon, yung pong funding, ipilitin po ng ating Governor Alfonso B. Umali Jr. na magkaroon po ng pondo para po sa livelihood, para kahit kayo nandito sa looban ng pigitan ay magkaroon kayo ng income na pwedeng sumporta sa inyong pamilya sa labas. Samantala, pasasalamat naman na naging tugon ng mga inmates sa pamumuno ni Jonathan Marasigan bilang mayor ng jail. Maliban kay PA Saulong, nakiisa din si Ginoong Florante Rapa bilang kinatawan ni Executive Assistant Dr. Marpeo Marasigan at Jail Warden Marcelino Romero. Dapat na pagkakakilanlan ng ating lalawigan, ito ay ang mga natatanging produkto na mayroon sa kanya-kanyang bayan. At dito, malaki ang ginagampanan ng mga bayang nasasakupan upang ipakilala ang mga likas na produkto sa kanilang lugar na aambag sa pagsulong ng turismo ng Silangang Mindoro. Tungayan po natin ngayon ang Kawayan Festival na itinampok ni Randy Digma sa kanyang seryeng Dito Kayo ang Bida. Dito, kayo ang bida. Kayo ang bida. Antok ang mga kwentong punong-puno na masaya pangyayari sa harap at likod ng camera. Dito, kayo ang Dito, bida. kayo ang bida. Ang mayamang kultura ng lalawigan katulad ng festival na inyong matutunghayan ay sumasalamin sa mga Mindoreñong nagsisikapang umangat sa larangan ng pagpipreserba ng kulturang Pilipino at bahagi na rin ito ang promosyon ng kanilang turismo. Ito ang Bayan ng Gloria at sila po ang bida ngayon. Ito po ang kanilang tema ng pagdiriwang, kalikasan, turismo at negosyo, katuwang sa pag-unlad ng Gloriano. Wow, may rhyme. Dahil rhyme din lang ang ating na-mention, tingnan